paggawa po namin dito. Tsaka sa mga gustong magpakabit, syempre, no, yung mga may plano na, overall paint yan sa taas. Tapos maraming salamat po. Yan, let's go. Tara. Punit dito, pininturahan na to ng epoxy primer. Innovate namin na bago, yung more on interior lang, na may lalagyan ng epoxy. Yan, pinagaan naman na yung araw, minute na. Ayan na si Louie. Kasi yung ano pala, meron na kuya yung parang plastic gallon, plastic yan. Tapos ang kulang pa nito yung range, mga Angelic lang, 17.5 or 18. Yan, isang mano lang muna. Tapos malapit. Ayan mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Bali September 5, araw po ng Martes ngayon. So sa nakikita ko, medyo maganda na po yung weather natin. So time check, alas 7 po ng umaga. O diba? So sino sa inyo yung nakakaramdam na kapag naliligo sobrang lamig na, no? Kasi hindi masyadong umaaraw no? Lagi pong umuulan. So ito ipagpapatuloy natin yung ongoing project natin dito sa Phase 5. Tapos ito, dala na rin po natin yung ibang accessories para sa toilet and bathroom. Then meron tayong additional na tiles. Bali binili ko po to nung linggo. So binili natin to 13 peraso para dun sa ating wall cladding sa ating TV cabinet. So ito na po yung 30 by 60. At saka itong iba pang mga accessories. Kagaya naman to ng frameless wall mirror. Yan, meron na po tayo nito. Towel holder. Tsaka yung iba pong ikakabit pa po dito sa ating toilet and bathroom. Bumili na rin po tayo nitong louver para naman po dun sa may gas tank. Ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. And enjoy watching po. Tara, let's go. Eto, dito na tayo sa Phase 5. Ayan si Master Jojo. Good morning. Good morning. Maaga namin dito. Yan, ito nga, daladalang ko natin yung mga accessories na ikakabit pa po rin sa toilet and bathroom. Ayan, tapos ito, tiles. Yan, hinihintay na lang natin yung ibang tropa. So dito, more on finishing. Finishing na po kami rito. Finishing installation, finishing carpentry. Ayan, tapos repair and maintenance para naman po dun sa bubong. So nakantala po yung pag-aasikaso tsaka yung paggawa po namin dito. Gawa nga ng pabugso-bugso po yung ulan. Kailangan po kasi sureball na hindi uulan ng buong araw para effective yung materyales, nasa quality yung gawa. Aso nga lang talagang hindi maiiwasan. Tapos kahapon, wala nga po pala kaming pasok kahapon. So ngayon po tayo uli makakapagbigay ngayong araw po ng Martes dito sa project update natin, no? Yung ano nga pala mga karos, yung sa Block 17, malapit na po natin na mabigyan ng before and after. Meron na lang akong isang delivery pa na manggagaling kay ma'am na hinihintay ko po. Ayan, nakikita nyo po ba tong parang kalat na yan? Ay papalinis natin yan, pero medyo matagal-tagal pa kapag medyo matapos na ho kami rito sa loob. Yung totally wala na masyadong kalat. Yan, pupunta rin po si client owner dito para magdala po ng ibang mga gamit at saka accessories na siya na po mismo yung bumili para po rito sa loob ng interior. Eto, nandito na yung ibang mga kasama natin. Ayan. Good morning kay Dindo. Good morning. Jamil, good morning. Good morning. At saka si Louie. Good morning. Ba, mga bagong tas-tas tayo Bagong gupit. Mga bagong gupit. Ayan na. Okay, habang bago tayo mag-umpisa po ng trabaho dito sa Phase 5, ayan, shoutout muna kay Sir Jan De Leon. Ayan, supplier ng mga project po namin, supplier po ng aircon, tapos installer din po sa mga project namin. Meron kaming mga huling tinapos, alam ko sa kanila yan nakaschedule pati ito. Yan. Sa mga gustong mag-inquire, gusto pong magpakabit ng installation ng aircon, also nagbe-maintenance din po sila ng aircon na yan. Flash na lang po natin dito sa screen sa mga bago po rito sa ating channel. Tsaka sa mga gustong magpakabit, syempre, no, yung mga may plano na.
So bago nga po pala talaga magpakabit ng aircon habang nagpapa-renovate, iplano nyo na po yung pagkakabitan ng aircon. Ayan, nandito na rin po pala sila sila Bilog. Ayan na, Log, good morning. At saka si JP. Good morning. Good morning, good morning. Mga bagong gupit to. Bagong gupit. Yun nga, ulitin ko sa mga nagpabalak na magpapakabit ng aircon tapos nagpapa-renovate na kayo ng bahay, ay plano nyo na po yung location para hindi na po kayo mahirapan. Kasi kapag nagpakabit po kayo, siniayan ng installer and supplier, tiningan nila yan, chinek nila, baka may additional cost kapag mahirap po yung installation ng electrical at saka ng overflow. Tapos shoutout din kay Ma'am Edna Ramirez ng Virginia, USA. Yan, God bless po sa inyo. Yan, shoutout na rin po kay Sir Roger from North Caloocan. Also shoutout kay Uragon Tinoy na taga dito sa Juderay, Santa Cruz, Manila. Yan, God bless sa inyo. Ingat palagi. Eto, start na tayo. Bigay tayo ng update. Assignment muna natin dito. Tara. Okay, start na po tayo. Yan, kakapain namin kung maganda yung weather. May mga repair and maintenance kami dito. Diyan sa bandang gilid, itong pader na to, halos moisture na lang. Pero hindi pa tayo dyan, hindi pa tayo tapos dyan. Meron din po tayo dun sa taas, sa bubong. Nabanggit ko kanina. Finishing carpentry. Ito, tatapusin po yung tiles installation dito. Meron na po tayong dala. Tapos nung nakaraan, meron po tayong 3-port na pina-additional na delivery. Ito yun, gagamitin po ito dun sa additional na request ni ma'am. Dun po sa taas yung closet na ginawa natin. Tsaka rito, yung pintuan po yan. So ayan po yung isang mga gagawin natin. Carpentry, tiling, overall paint. Yan sa taas. Tapos yung installation ng mga accessories. Bali dito yung may iwan lang yung shower heater. Yan, kay ma'am po kasi manggagaling yan. Tapos dito naman, yung sa pinaka vanity niya, yung pinaka hanging cabinet ng vanity, pasusukatan po natin mamaya kapag okay po sila Batang mamaya pagka makaluwag po sila. Tsaka ito, screen door. Yan, yan lang po yung rito. Yung mga gagawin sa mga aluminum. Yan na. Yan, good news wala naman pong malakas po yung ulan kahapon at saka madaling araw. Yan, wala na siya. Lalong-lalo na mawawala yan kapag medyo gumanda na yung weather at tuluyan ng maayos. Maayos po yun dyan banda. Sa bubong natin, wala naman pong tulo rito. Yan ang kagandahan din. Pero may i-maintenance pa rin po tayo dun sa taas. Ayan si Jamil. Ito yung mga nagawa niya. Yung sides nito, Jamil, yung kabila, meron na. Ayan, lacquer sanding sealer yung application. Tapos si Kuya Dindo, yun o. Tool white na po yata ito, no? Hindi natin ito. Oo, tool white. Sa isang balde, Kuya Dindo, sa second floor, parang sakto lang siya, Sakto lang. Ayan o. Wala yung natin siya, flat. Flat na Davies. Oo, pondo. Meron parang may galon pa rin, Kuya. Sa baba? Oo, may galon pa po tayo. Ako meron pa. Oo, meron kasi tayong doon pinadeliver na isang balde, tsaka isang galon yata o dalawa. Sige, habol tayo, Kuya. Sige po. Habol tayo. Tapos ito yung nakaraang content natin dito sa Block 7. Yan po yung pintura na pinatimpla natin. Yan, natutuwa naman po kami kasi nagustuhan po nung anak ni ma'am. Yan, maraming salamat po. Oo, nagustuhan po nung anak ni ma'am. Ayan. Simpleng accent pero di ba? Nakakapagbigay ng buhay kasi siguro may plano sila rito may plano sila. Pwedeng pag ganito mga karosan, pwede nating i-partner na kisame rito yung medyo kakulay nito. Yan, yung medyo yung oak white o kaya dirty white na kisame. Pwede yun. So, huli kasi na nilang hinabol sa akin to na ganito pala yung may wall accent. Pero maganda pa rin siya. Basta malinis yung pagkakagawa, lahat bagay yan. Lalo na siguro kapag na-partneran niya ng mga gamit na ilalagay. Ayan. Dito makakasilip tayo. May hagdan na rito So ito yung sitwasyon rito sa likod. Yung niya, yung banda dyan niya, yan bandang gitna, naiipunan ng tubig.
Kaya mag-a-apply kami ng topping. Tapos dyan sa may bandang gilid, akit naman tayo dyan pag makaluwag tayo mamaya. Sa bandang gilid, nagpahid na si rito si JP ng all-purpose epoxy. Tapos yan, nagpahid na rin po siya ng Plexiband. Susunod na gagawin dyan, pupuliduin lang yung pagpapahid uli ng epoxy. Tapos magtatapping tayo na yung water level papunta rito. So hindi pa pwedeng papunta dun sa kabila kasi mag-i-extension din yan eh. So mabablock din po yun, no? So wag natin gagawin yun. Dapat gagawin lang natin yun papunta rito sa perimeter natin. So balang araw naman po, mag-aano naman po to, mag-i-extension. So yung klibe mapapapunta natin diretso dun sa gagawin nating floor drainage. Ayan. Umpisa na si Jamil. Kung ano yung ginawa ni Jamil dito, yan, yung pintuan na yan, ganun din po rito. Yan, padamo na Mil. Yan o. Yan, tapos sa kornisa. Yan si Kuya din sa kornisa. Tapos dito naman sa pintuan si Jamil. Nagalaw na pala yung isang galon. Ayan o. Okay. Mga tansya mo kuya, hanggang sa matapos. Sa baba na lang naman eh. Isang galon kaya na yan, sir. Isa? Isang galon na lang. Sige, isang galon. Ano lang naman doon, yung sa may ano lang yun. Kisame, yung ano pa natin, kisame. Yung ano lang naman yun eh. Kasi may Tambol. Coblight. Coblight, okay. Tsaka sa may kasi na po yung isang galon, sir. Sige. Yan, pagka lumakad tayo, lumabas tayo, bili tayo ng isang galon pa. Yan na yung accessories. Install na ni Bilog. May laman pa ba yan, P? Yun pa, meron pa patalo tayo isang galon, no? Oo. Bali, ang binili pala natin dito, isang balde at saka 2 galon ng Davis. Ito na yung tiles. Meron na tayo rito. Marami ka pang steak well, V? Marami pa, no? Okay. Ayan, palabas tayo mga ka-rowhouse. Yun o. Sana naman tuluyan ng umaraw to. Yan, importante po sa amin tong magandang weather ngayon. Pero balita ko, meron na naman yung kasunod na bagyo. Yan, ganun talaga. Ganun po talaga dito sa buhay construction, sa mga nagre-renovate. Kasama na po yan. Yan, let's go. Tara. Okay, ito yung unang purchase natin ngayong umaga. Supply hose. Yung isa maiksi, yung isa naman medyo mahaba. 220 pesos. Ayan sa hardware. Yan, hanap naman tayo ng angle bulb na single lang. Tara. Okay, dito tayo sa loob ng All Home. Yan, kakabukas lang nila. Ma'am, thank you ha. Salamat po. So hindi naman nalalayo yung presyo dun sa sa binibila natin sa Tansa. Ayan isang galon na flat latex pondo. Tapos hindi ako nakabili ng Black Series na rito angle bulb. Medyo kasi mataas yung presyo. Yan, pwede naman huli na yan. Okay na tayo rito. 650 pesos. Yan Tara. Okay, dito na ulit tayo. Ayan. Hindi naman po umulan, hindi naman umambon. Kahit siguro masilyado lang yung mga dugtungan ng flashing at saka yung sa mga tech screw, malagyan. Pag-aaralan namin kung mag-a-apply kami ng roof guard. Pero pwede na rin na mag-apply ng epoxy primer. Pwede na rin yan. Ito yung mga binili natin. So yung sa angle bulb hindi ko binili dahil medyo mahal dun, pricey. So pwede naman po, last na lang yun Yeah, karagdagang rito, materyales. Tapos ito gagamitin sa toilet and bathroom. Puro black kasi yung accessories, kaya black din yung mga binili natin. Si Louie pinagpapatuloy na rito yung installation ng tiles. Yan, meron na tayong extra polycarbonate dito. Pininturahan na to ng epoxy primer.
Yan yung matitira dito na epoxy primer, pwede nang ipintura dun sa bubong. Ayan ang ibang accessories. So dito yung ano siya, vertical type na faucet nasa wall. So hindi pa natin makakabit yung pinaka vanity niya. Ayan, ano na lang po muna to, pasusukatan natin. Dito yung frameless wall mirror. Tapos ayun yung bibig. Yung frameless wall mirror natin yan, pwede na natin yan ikabit dito. Yan, pwede na natin install dito yun. Diyan na yung yung pinaka-reference natin, yung faucet lang naman. Ay, itutuloy ni JP yung pagpahid dito ng primer. Bali yung Davis Pondo, pang finishing natin yan, yung binili natin kanina. Yan, diretso punas po. May nagtatanong po sa amin ito kung okay lang daw ba na pin light yung ginamit dito sa PVC panel or naka-electrical tayo sa PVC. Yes po, wala naman pong iba. Pag hindi nyo naman po nilagyan ng ilaw yan, wala na pong liwanag. So ito, shoutout po dun sa nag-comment. Yung sa PVC panel pala, ito yung mga ginagamit natin sa kisame, hindi po siya umaapoy. Just in case sinunog mo to, natutunaw lang siya. Yun lang po yung sagot doon. Kaya pwede siya sa mga electrical lining. Libog dahil kandala. Meron tayo rito na tira. Pakihanap na lang. Ilog yung... Meron tayo rito isang litro. Ayan yung bulkasil natin. Log, pwede na yan hanggang epoxy primer. Tapos kapain nyo na lang kung para sa roof guard sa finishing. Yung tinutukoy ko po yung sa bubong. Yung epoxy primer kasi mabilis po yan matuyo. Kahit ganitong mga weather na hindi naman masyado pong mainit, tutuyo po kagad yan. Tapos ang application naman po ng top coat, 2 to 3 hours. Yan, 2 to 3 hours po siya or 2 hours pwede na. Kapag mainit, 1.5 hour pwede na. So mamaya akitin po natin yan para may pakita rin dito at may sama sa video. Kung sakali pong mapifinish yan, edi si Bobong sa wakas natin na maintenance natin, diba? Yung kagandahan dun. Yan, dito tayo sa hardware. Ito yung mga binili natin. Isang galon ng sanding sealer. Hindi ko makontak si Jamil, pero tinext niya lang sa akin to. Yan, sanding sealer. Baka meron pa siyang ibang ipabibili, pero binili ko na. Babalik na lang tayo pag may kailangan pa siya. Ito 200 plus lang dito. Yan, binili na natin. Yan, bali 280. Yan, 280 tsaka 770. Tara, dito na ulit tayo. Wow, ganda na nung yung TV cabinet or yung TV console natin. Ayun, kompleto na. Doon na lang. Medyo lumuwag yung bahay, no, kasi napinturahan ha. Lalo na pag nakompleto yan. Si Rohan na lang pala yung kay Louie. Tanda doon sa taas. Buo na ang puzzle. Buo na yung puzzle. Ano? Kunti pa. Yung ginawa naman ni Bilog dito, yun polycarbonate. Sana makatulong to. Ano kasi to, temporary, pansamantala, pero malaki tulong yan. Ito yung sanding sealer. Additional na angle bulb nandito na. Pipa dampi. Oh, yeah. Thank you. Mil, natawag ako sa'yo. Baka may kailangan ka pa.
Oh, ito lang binili ko muna. Oh, Sunday Silver. Ito na pala yung binibigyan ng preparasyon ni Jamil. Saan dito yung huling ginawa mo ito? Magkamukha ba? Magkapatid yan di ba? Oo nga, magkamukha. Aileen tsaka Joanna. Aileen Joanna finish. Baka naman. Si Bunso. Si Bunso daw. Yan, diretso diretso, wow, linis na kuya? Oo, diretso punas na kagad. Pero may pa yan kuya, may final na punas pa yan. Dumi pa rin dito Oo, magdudumi kasi ulit. Yan na. Maganda talaga sa sa manggagawa yung masanay na medyo masinop. Umpisa hanggang sa huli masinop. Para yung trabaho din. Hindi sila mahihirapan, hindi sila maguguluhan. So sa ngayon ganyan pa yung gamit kasi ginagamit pa naman Pero na po namin to lahat, kalkulado na. Yung kulang sa baba, kung sakaling magkulang talaga, pahabol na. Pero meron na tayong isang babies na galon para sa pang primer. Ay, napakan ko, sorry. Sige, go. Yan. Tapos yung tirang tiles nito. May isang buo pa pati dun sa likod. May siro pa. Dito na lang po gagamitin yan. Yan dito. Para iisa lang yung kulay nila. Pero yung sa ibabaw, yung gagamitin dito, yung ginamit sa second floor na tiles. Yan. Bandang huli na to. Yung as in tapos na yung sa taas. Wow, ganda na. Oh. Ang advantage nito, hindi ka na magpipintura. Nakuha mo pa yung design texture mo. Kasi kung sa pintura, kaya naman gawin yan pero napakatrabaho. Yung ganyan na design texture ng brick tile, ayan kayang gawin to pero matrabaho nga lang. Tapos ayun nga, nasabi ko nung mga nakaraan, pwedeng wall floated panel na lang, di ba? Okay, magbe-break time muna tayo. Shoutout muna kay Sir Ron Reyes na nakausap ko dun sa hardware na binilang ko kanina ng lacquer sanding sealer. Dito lang sa may Mighty Star yan. Shoutout po sa inyo and ingat palagi. Eto, break time muna tayo. Tara. Bale ito mga karos, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ayan, shoutout po kay Ma'am Virgil Giganto Esteban from Israel. Yan, nakausap po natin siya kanina from Messenger na taga Israel po siya. Ayan, God bless na may bahay dito sa Carissa. Yan, ingat po dyan palagi ma'am and always God bless. Also shoutout na rin po kay Sir Russell from Abu Dhabi, UAE. Yan, God bless po sa inyo. Nandito na nga po pala yung mga kortina na pinaputulan po natin. Tapos meron na nga rin po pala stock si ma'am dito ng empty wine bottle. Bali small portion nga lang po to. So inintay na lang po natin yung medyo mahaba. Pakita ko po. Yan Yan, tapos ito yung mga kortina.
Ayan, dadalhin ko na po ito dun sa Block 17. Ayan. Tapos ito mga karos, punta tayo dun sa site sa may Block 7. So baka muli po natin makita si Sir Ricky Deloso. Yun yung supplier and installer po ng mga Venetian blinds and Korean blinds namin sa mga renovation. So may ilang part dito sa nire-renovate namin na bago, yung more on interior lang, na may lalagyan po ng curtain at lalagyan din po ng Venetian blinds or yung Korean blinds. So ito, tara. Okay, dito na tayo sa site. So bali nandito yung ginagawa po natin, yan. Tapos dito tayo sa may slab ng ating toilet and bathroom. Yan po, papakita natin. So dito muna para bago ko may pakita yung sa taas. Okay, bali common nyo na napapanood to sa mga video namin, pero nagbibigay kami ng iba't ibang update regarding dito. So itong part na to, sa kapitbahay pa yan. Yan doon pa. Bahagyang mas mataas po yung kanilang floor slab. Hindi ako sigurado kung inangat nila to or topping lang. Pero sa nakikita ko ano lang to topping lang kasi andito yung sa lumina. Ayan o. Baga topping lang yan. Tapos ayun yung bubong. Sa kabila hindi sila nakabuhos. Roofing lang. So ito yung isa sa mga inasikaso rito. Ayan, kita naman na. Ay inasikaso na nila bilog to. Yan, tapos ito pina-epoxy natin. Yan, may konting haguran pa ng masilya ng epoxy rito. Tapos dito nagpe-penetrate yung tubig. Ayan na kasi nila to, nalagyan na ng topping. Yung susunod na gagawin natin dito, after ng Flexiban, yan, may paunang mano na to. Lalagyan po at papahiran ng epoxy yan. Yan. Epoxy, tapos yung tawag na ABC adhesive cement. Yung ABC adhesive cement kasi hindi yung basta-basta bumibitak kasi ano po yun, madikit, makapit. Kapag ka natuyo, saka po tatapingan. After nung tapping, saka pipinturahan ng Flexiban ulit. Yan, para tuluyan matanggal po yung tagas dyan sa loob. So ito, wina-workout pa rin namin to. Yung part na yan. Medyo maganda-ganda naman na yung weather. Diba? Si Bilog yan, naglilinis po siya dyan sa likod. Tapos nakapagpahid na pala siya ng roof guard. Roof guard ng epoxy. Yan, pinag-aaralan pa namin kung maganda talaga yung weather. Kung aaraw, papapahira na po natin ang Boysen roof guard yan. Yan na yung nagamit na po natin. Catalyst at saka epoxy. Akit tayo sa taas. Okay, dito na tayo sa taas. Yan, bali nakapag-apply na po sila Bilog dito nung Bulkasil at saka ng epoxy. Yan nga lang yung epoxy natin nabitin. Itong part na to hindi nalagyan kasi pinahiran pa natin yung bakal dyan Yan, bitin po yung epoxy. Baka mapabili po tayo rito ng ng dalawang litro or isa. Kaya na to 1 litro pala. Yan yan, okay naman po yung gutter. Ayos naman. Yun mga dugtungan okay na. Yan, bibili muna tayo para mapahiran na ni Bilog to. Okay na. Tapos medyo madilim kasi. Baka hindi muna yung roof guard. Wag muna. Additional 1 litro at saka 290 pesos. Na-explain ko kung ba't bumili pa tayo nito. Okay, dito na ulit tayo. Bali kulang pala yung 1 galon dito nung epoxy primer. Gawa ng 21 square meter po pala to. Yung pinagkakasya namin na 1 galon dun sa Angeli na meron lang pong 17.5 na square meter. Kaya makikita nyo dun sa ibabaw halos hindi pa na kompleto. Ito po kasi magastos yung pahid nito dahil malagkit po to kumpara dun sa ibang mga pintura. Ayan, kaya napabili pa tayo ng 1 litro. Ay, isi lago. Ayan, tatapusin muna ni Bilog kahit hanggang yung epoxy primer lang muna. Tapos obserbahan po yung yung weather kung pwedeng magpahid ng Boysen roof guard.
Bali ito, medyo gumanda naman na yung araw. Huminit na. Ayan na si Louie. Si Bilog yan. Na-applyan na ni Bilog ng epoxy primer yung sa taas na kompleto na. Tapos ayan, magpapahid na po sila ng boys and roof guard. Yan, dalawa na sila para mas mabilis. Ayan. Ito, binubutasan na po ni Master Jojo to, para po dito. Bali, pag nahirapan kayong humanap nito sa Lazada or sa Shopee, air vents, lagay nyo lang air vents. Marami nang lalabas po doon. Labas muna po nila yung closet para mas mas maluwag po rito. Bali, yung loob po nito naka PUDE white. Tapos yung mga pintuan naka natural varnish. Ayan, ito naman si Kuya Dindo. Magamit po yung paintbrush. Yan na po yung pinangkakating na tapos may doble na po ng flexiban muna to. Kasi yung una kanina pinakita ko sa inyo, ano po yun, unang pahid pa lang, ito pangalawa. Tapos kapag medyo maganda na yung weather, pwede na po kami mag-topping dyan. Mga gamit. Gamit dito, nakasegregate na. Ituan. Inaling ko na lang yun. Yung kanina palang binili ko na Davies sa galon, wala pong laman na barya. Wala nakuha yung mga pintor natin. Yung ano pala meron na kuya, yung parang plastic gallon. Plastic gallon. Mil, mukhang bibili tayo ng pula tight ano? Sa tingin mo, 2 litro na? Kasama sa baba? Okay. Ito pong maliit, dala ko lang to. Stock lang sa bodega. Pero yung unang binili ko rito, nasa 1/4 lang yata yun no? Ayan o. Ayan ginagawa na ni Jamil dito. Rinig po dito yung yung pack ng dalawa na nagpipintura. At tumahimik na. Hindi, si si Bilog at saka si Louie. Alam ko si JP. Ayan. Habang nagpipintura kasi paatras yan sila Alam ko may umbisa mo. So ito, expected na bibili pa tayo ng kulay type. Siguro mga siguro 1 litro or 2. Ang maramihan Ay di, siguro walang 1 litro, walang 2 litro to. Wala yung Quart lang. Isang lang, 1 litro siguro. Kasama na yung sa baba. Ito sir. Iliyayan natin ito. Oo, sige. Galing natin Sanding. Okay. Para mami aspect. Yan, kornisa. Semi-gloss yan, kuya? Sir. Semi-gloss yung kornisa. Lakas ng dating ng lavender pag natututukan ng camera. Pag nadadaanan Opa sarang Opak. Ayan, ating kitchen cabinet. Yung assemble nito tsaka installation halos kompleto na. Ang kulang na lang dito yung accessories. Bali meron pa tayong rito, yung cabinet handle. Wala nga palang drawer to, puro swing door. Tapos ang kulang pa nito yung range hood. Yan yung pinaka-accessories dun sa range hood, pati yung mismong unit. Yan, halos kompleto na. Yan. Tapos yung fittings na lang yan, yung hihigop po dun. Tapos yung magre-release palabas, ay tatap na lang po namin. Ito yung ating air vent para dun sa ating
gas tank. May konting ayusin pa. Diyan namin pinadaan yung wiring. Yan. So ibang materyales yan. Stock natin dito, mga gamit pa yan. Ito yung fittings. Yan, tapos ito, dating may linya po ng ano to ng outlet, pero tatanggalin na po namin yan. Kumbaga naka-blackout na siya. Nandito pa naman yung mga linya ng ano, yung mga sa maintenance ng tubig, floor drain tsaka sa water line. Ito nga po pala na hinahanap sa akin ni ma'am noong nakaraan. Ito po yun, ma'am. Ayan ah. Kasama po nito yan, yung sa lababo. Yan, nandito muna. Ayan. Magagamit din po kasi nila yan. Malaking bagay din yan. Pagka naguhugas ka ng pinggan, parang ano na rin siya, dish strainer na rin. Si JP naglilinis na rito. Minsan may maaga kaming linis kasi para mapaluwag yung area. Pag maluwag kasi yung area, masarap magtrabaho. Yan. Linis na lang. Ayan mga karosa, nandito ulit tayo sa bubong. Yan, ito yung tinutukan natin ngayong araw po ng Martes. Kanina umaraw, tapos ngayon ganito na naman, makulimlim. Pero maganda to kasi hindi masyadong mainit magtrabaho. Wag lang talagang uulan. Bali, ito yung part na hinabol ni Bilog. Yan, kanina makikita nyo, walang ano yan, walang epoxy. Yan, walang pahid ng epoxy po yan. So ulitin ko, 21 square meter po to. Kaya pala nagtaka ako bakit kulang yung 1 galon. Kasi Angelic po to. Yung huling ginagawa po kasi namin mga Angelic lang. 17.5 or 18 square meter. Ayan na po. Yan na, may double protection na po yung bahay. So ayan, ganyan naman po lagi. Kasi kapag ginagawa po natin yung mga renovation dito, medyo napaglumaan na rin po yung mga bubong. Yung text screw niyan kinakalawang na rin. Yung mga sealant na in-apply ni developer dyan, talagang nagkaroon na rin po ng kalumaan. Yan, dalawa na po silang gumawa para mabilis po. Mukha namang walang senyalis na uulan Ganyan lang po talaga. Tsaka ano na po, mga nasa 3:30 na ng hapon. Yan na, kaya siguro ganyan. Ito yung mahirap yung naiipunan yung yero ng tubig. Yan, pagka ganyan madali ng mga lawang yan. Buti na lang to, itong ginagawa namin, maayos yung klibe niya. Yan, wala naiipon na tubig. Pag ganito mga karos, ang ano namin dito, baka dahil lang to sa gutter, baka dahil lang sa gutter masyadong mataas yung installation, kaya nawala sa klibe itong dulo. Yan, kita naman umangat yung ano niya, umangat yung yero. Okay, pagka ganito sinasuggest namin na for replacement na, palitan na ng bago. Daming kalawang. Buti ito, maayos to, naagapan. Yan, papaabuti namin ng ng 2 coats, pero ngayong araw na to, isang mano lang. Tapos siguro bago na lang po i-turn over yung unit, talagang yung bago natin ibigay na kay client, isang pa rin, isang pasada pa. Yan, magtitira na lang po tayo, kasya na siguro yan. Bali ganyan din yung ginawa namin sa may block 17 Yan, isang mano lang muna, tapos malapit na i-turn over, yung pinapasadahan uli natin. Ganyan diskarte dyan, hindi mo napipinturahan ni Bilog to. Nang dadaanan si Louie, aapakan ni Louie yan. Yan, paunahin papaunahin ni Bilog si Louie dito na matapos sa gitna. Tapos dito naman sa toilet and bathroom slab, bali kapag medyo maganda na nga yung panahon, pa-applyan natin ang ABC adhesive yan, yung gilid. Yan, simula dyan hanggang doon. Yung mismo sa dugtungan lang. Tapos pwede na tayo mag-topping. Yan, tapos flexible uli yung pinagtapingan kapag natuyo.
Ayan, syempre kadamay na dito yung ano, yung gutter. Ang kasama na yan sa pinipinturahan nila. Check natin yung ano nila. Ito na lang natira. Yung kay Louie kaya mga ganyan pa? Ay hindi na, paubos na. Oo nga, no, ayun oh. Medyo nakalundo na yung hawak niya sa ano, galon. Hindi kaya yung isang galon. Siguro ano to, bibili pa tayo ng isa. Pero pag ano na, pag malapit na matapos. Ayan, konting portion na lang yung ina-applyan dito. Ayan oh. Halos wala na nga eh. Ayan, makakadalawang gamit tayo rito ng ano, roof guard. So ayan mga karaos, yan lang po muna yung naganap ngayong araw po ng Martes dito sa project natin sa Phase 5 dito sa may Block 7. So kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Yan, God bless, ingat po palagi. Paalam po muna. Dito ulit tayo sa hardware. Ito yung Polatite. Bali 1/4 lang muna yung binili natin. Baka mamaya sobra eh. Yan, 250.